testimonya mga higa. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilalas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilalas, this is 93.5 Marian FM. Hilongos Aggregates. Magtukod ka ba ugbay? Tamakanan ba imong yuta kay na lupa? Ay nagkabala ka parts? Kunta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga motomod sa inyong mga painahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3-4, 3-8, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Hilongos Aggregates. Makontak sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Hilongos Aggregates sa panginahanglanon sa construction. Ang Hilongos Aggregates ano na sab sila'y ready mix concrete. Hilongos Aggregates. Hillary Department Store, abunda sa bisan unsa nga mga matang sa panginahanglanon sa panimay, lapad nga kapilian sa grocery, di kalidad nga mga appliances, mga sinina ni kuya ug ni baby naasab, ug uban pang mga gikinhanglan sa panimay, sa eskwela, sa trabaho ug sa inyong pagpagwapa o pagpagwapo. Ang Hillary Department Store nagtanyag sab sa wholesale ug retail nga presyo alang sa ilang mga produkto. Alang sa inyong mga pangutana o mga pakisusi, kontak ka lamang palihog ang Hillary Department Store. Pinaga sa cellphone number nga 0917-157-4032 o sa landline number nga 567-8015. Muatiman sa inyong mga panginahanglanon ang mga buutan ug maabi-abihon nila nga mga staff. Busa unsa pa imong gipaabot, adto na ta sa Hillary Department Store nga anaa nahimutang sa CV Alcuino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store. Welcome, Madam People! Gusto ba ninyo og quality lights and sounds sininita sa the new Rising Star Disco Mobile Sounds Provider? This is Owen Lights and Sounds. Owen Lights and Sounds. You are guaranteed for a quality lights and sounds. Owen Lights and Sounds is a ranking member of Hilongos Mobile Sounds Club. Team Quality. Team Quality. Located at Barangay Lamang, Hilongos, Leyte. Owen Lights and Sounds is owned and managed by Consihal Edwin Faler. For bookings, you may call or text at 0961-884-8566. So, kung sa'y paginahulat, adto na. Magpabook na sa Owen Lights and Sounds. Owen Lights and Sounds. Nangita kag hamugaway nga mga uniforme sa bisan unsa nga sports, top of the line nga mga materyales, disenyo nga ipahaom sa unsay inyong gusto. Adto lang ang tinubdan sa dekalidad nga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagtanyag sila sa customized nga mga uniforme sa basketball, volleyball, polo shirts, PE uniforms, events ug activity shirts, o di ba ka, organizations and club shirts. Depende sa unsay imong gusto nga estilo. Aw naa kayo. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Ato lang ang ilang buhatan sa Barangay San Juan. Liko lang sa tuo, unahan gamay gikan sa kapilya sa Barangay San Juan. A&A Sportswear. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0992-610-089. O gusto kag mga sample sa ilang mga gama, i-follow lang ang Facebook page nga A&A Sportswear. Napamatud-an na nga di kalidad nga mga sports and activity apparel. A&A Sportswear.
Sportswear. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Ang Villaflores Clinic sa kanunay nagamuma sa kahimsog sa panglawas sa mga hilungos nun. Ano na kini state-of-the-art nga laboratory nga aprobado sa Department of Health. Ang Villaflores Clinic mao ang labing una nga tambalanan dinhi sa lungsod sa Hilongos nga dunay digital nga X-ray machine. Hapsay og hamugaway sab kaayo ang ilang ward ug ang mga pribado nga mga lawak ingon man ang VIP room. Katabayayong sa Villaflores Clinic ang mga espesyalistang doktor nga sila si Dr. Evelinda Cabal o Bigayni nga naa sa tambalanan matag adlaw nga Miyerkules ug Huwebes. Dr. Cherish Dafon, usa ka ophthalmologist o doktor sa mata nga naa sa tambalanan matag una o ikaduha nga semana sa buwan. Dr. Edward C. nga usa ka psychiatrist o doktor sa pag-iisip sa tao kinsa naa sa Villaflores Clinic matag ikatulo nga Sabado sa buwan. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod sa Hilongos, Dr. Altagracia Grasing Villaflor, kinsa usa sab ka national awardee sa public health o karon padayong giduma ni Dr. Eleanor Eli Villaflor. Inabagan nila Dr. Rodrigo Capaje o ang medical director sa Villaflores Clinic kasi Dr. Rebecca Barbosa Ong nga dinuyugan sa tibuok ka medical staff. Hinumdumi ang kahimsog sa panglawas usa ka bahandi. Lapoy nga kalawasan, namoy-poy nga mga lutahan, hago nga kaunuran, i-relax lang na higana. Adto sa Wave Spa, adunay mga state-of-the-art nga mga massage chair og diin mahupay ang imong mga kakapoy og makabaton ka og peace of mind samtang ikaw nag-relax og nag-unwind. Wave Spa naanay mutang sa Baywalk area sa lungsod sa Hilongos. Relax, unwind, peace of mind. Wave Spa. Wave Spa. Wave Spa. Wave Spa. Wave. This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. Ana ka ba karon sa kangiob sa panlantaw sa kinabuhi? Gibati mo ba ang kasakit sa imong galamhan nga daw giduslak sa usa ka mahait nga punyal? Nakapabanaw kapabagihapon sa imong mga luha gumikan sa usa ka binuhat nga maluibon? To guilty nga amo kamong duyugan og hapo-hapon og ikapahungaw ang inyong pabati dinhi sa tulumanon. Mga haggawhaw sa dughang samaran. Hatagan og kahupayan ang kasakit sa inyong galamhan matag alas 3 kahaponon uban ni Ate Miriam. Mga haggawhaw sa dughang samaran. Mga higala, kumusta og maayong hapon kaninyong tanan. Aniyan usab kita sa atong tulumanon ang mga haggawhaw sa dughang samaran. Banlang maghihapon ang inyong ubus nga alagad sa kahanginan ang inyong Ate Miriam. Mag-ubanta karong adlaw nga Miyerkules, petsa 26 ng buwan sa Marso tuig 2025. Ubani ko ninyo, kutob alas 4 ang takna sa kahaponon ning tulumanong mga haggawhaw sa dughang samaran. Kumusta man mo nga tanan, mahinaot ko nga na mo sa kapiskay sa inyong mga panlawas, samtang nagtanaw ug naminaw sa atong programa. Karong hapuna laing sugilano na usab ang atong hatagan o pagtagad human kagahapong adlaw daghang naukay sa atong gipahigayon nga programa o sa atong letter sender nga si Ana giina naghambin siya suliran kabahin sa iyang bana nga matud niya adunay laing binuhat unya matud niya ang iyang bana gilumay. Karong hapuna lain na usab nga sugilano ng atong hatagag pagtagad apan sa dili pa atong
Hatagag pagtagadusab ang atong mga kauban karon online ang atong reseller sa Pantalan. Laiching Robio Kaliwan, mayong hapon Ching, Ma'am Clara Beltran, mayong hapon usab, ug mayong hapon sa talang mga kahagawhaw na naminaw karon. Lakip na ang atong mga suking Dayanatics, atong Dayanatics sa Hong Kong, Love Rose Aguinaldo, mayong hapon. Maayong hapon ug daghan kayong salamat sa inyong pag-uban kanako karong hapon na. Pagtan-aw ug paminaw lang mo sa atong programa, makita ta live sa Daya Guapa Facebook page igunman. Mabati gihapon ta sa makita ta sa Najib Covio Facebook page ug mabati ta sa 93.5 Marion FM. Maayong hapon sa itong mga suking tigpaminaw diha sulod sa Merkado Publiko sa Helongos, partikular diha sa Rosman Modesty Supply. Maayong hapon kang Mana Santa ug sa iyang mga alyados. So karong hapon na sama sa kagahapon aniya ta sulod sa sakyanan no, kay ganahan ko dili sulod sa sakyanan kay naay monitor. No, naay monitor, makabati ko sa radyo kay na ako'y radyo pero kung adto man gud sa kwarto is dili makuha ang hinay ang signal sa Marion FM. Mao nga ganahan ko kung dili sa sakyanan kaya may radyo makamonitor man ko. So, mayong hapon ay kang Dudes Painagan nga nagtaon-tanaw karon si Kabakal Dudes Painagan. Daghan kayong salamat sa imo nga pagtanaw niya. Sa dili pa kita magpadayon mo basa kitag balak. Mao kini gihapon ang pipila sa mga entry sa tigi sa balak sa Marion FM no. So atong basahon ang usa ka balak diri nga giuluhaga. Kaagi. Kaniadto sa bata pa, kahimtang namo perting lisura. Tanang klase sa kalisod natagamtaman na. Apan sa kagustuhan nga mulampos ra, sa kalisod gipatasan ang pasensya. Baktas padulong sa eskwela, agiana na pertigyo nga bakilira. Apan antos lang bisan na perting layua. Mulabang pa sa mga pasapa, nga perting lagpara. Pag-abot sa tunghaan, perti pagayong basaa. Tungod sa uwan, mibundak, grabing kusuga. Walay laing pandong kundi dahon sa saging nga nagisi na. Lakip ang papel nga gisulod lang intahon o bulseta. Pag-abot sa kaudtuhon, tingkaon na. Dagkong ugat sa kahoy, mao'y nagsilbing lingkuranan og lamesa. At tumuyaka, maghiklad sa bahona, nga perting humuta. Mais nga kanon, parisan og buwad, nga sinugba. Giputo sa dahon, nga saging, nga hinaw pa. Pagkahumagtaon, inom og tubig, dito sa tubod, nga arang tinawa. Lisod man ang kahimtang sa una, pero dili ka na babag para mulampos ka. Paningkamot, pag-ampo ug taas nga pasensya para matagamtam ang kaugmaon nga walay sama. Kalipay, kalampusan man, imo na. Ayaw kalimot, pasalamat sa kahitasan sa tanang gibulig niya. Kaagi, mao kini ang balak, entry number 1, ug nakalimot ko kung kinsa ang sender ni ini, no? Kaagi, nindot kasi na ito nga balak, o niya, kining iyang kaagi, murag maog yun yung among kaagi sa una ni Dudes Painagan, no? Anha manlingkod sa mga gamot sa kahoy diha sa Bagumbayan Elementary School, nga ang among bawnanan kanang dahon sa saging. Pero karong panahon na, murag wala na gyud intahoy dahon sa saging. Wala na dahon sa saging, pero wala na mga estudyante o tinun-an nga magdala pa og dahon sa saging gumikan kay daghan na kayong tupperware karon mapalit sa mga nagkadaiyang tindahan dinhi sa atong lungsod. Sosyal ng mga batan-on ron, dili na pud ni sila mukaon anha gamot sa kahoy, no? Kay anha na ni sila sulod sa classroom o kahaadto na sa mga kananan gawas sa ilang eskwelahan. Lahi na jud kaayo ang panahon karon, di ba? So mao na, no, daghan na kaayog kausaban. Subusa karong hapuna, di ba, kagahapong adlaw lagi naghisgot man ta sa suliran nga gipadala ni Ana kabahin sa iyang bana nga adunay kabit matod pa. Pero karon usa kasuking tigpaminaw
ang nisaysay usab sa iyang kaagi. Pero sama sa gihapon tungod sa ka-busy nako sa kadaghang gimbuhaton, wala na ni nako himuig istorya. So ako na lang ning ibat-bat ninyo the way niya gi-chat nako. Okay? So ang iyang sugilanon, ang atong letter sender karong hapuna, itago lamang nato sa pangalang Christine. Kini si Christine, usa ka maanyag nga babae. Usa ka babae nga minyo ug adunay upat ka mga anak. Ang iyang asawa o ang iyang bana usa ka seaman. Seaman ang bana ni Christine. Apana sa wala damha si Christine, nahulog ang iyang kasing-kasing ngadto sa iyang kanhi classmate, no? Una ana, nagkakita sila sa usa ka reunion sa ilang eskwelahan. Sa maong reunion, subli nilang gihandom ang ilang mga kagahapon. Naghisgot sa ilang mga kaagi sa dihang high school pa sila. Nga matud pa ni Christine, si Raymond, iya na daay jud kunong crush ni adtong high school pa sila. So sa reunion, nahisgutan ang mga kaagi, kabahin sa ilang mga kagahapon. Ang ilang mga karaang gipambuhat sa una, diin magduwa-duwa sila, bisag mga high school na sila, magduwa-duwa daw gihapon sila mga Chinese garter, batulata, ug uban pa. Og sanglit siman man ang bana ni Christine, wala kini permi sa ilang Pinoy-anan. Unya, kini si Raymond, usapod ni siya ka IT, no? Nagtrabaho lang ni siya, work from home, kay high-tech naman lagi ta karon, pwede naman ta magtrabaho sulod sa atong Pinoy-anan. So work from home kini si Raymond. Ang iyang asawa, wala sa biha, tua sa laing nasod. Nagtrabaho, isip OFW. So human ang ilang pagsubling pagkita sa usa ka reunion na kumukay suod man silang daan sa high school, nabalik ang ilang komunikasyon. Kay pareho man silang wala sa ilang kiliran ang ilang bana ug asawa. Sunyadtong mga panahuna, subli nilang gibanhaw kuno ang ilang mga kagahapon, subli nilang nahisgutan ang mga feelings nila nga kanhi ilang giluom-luuman. Kay matod ni Raymond, crush daw usab di ay niya ni si Christine, no? Crush usab ni Raymond si Christine. Oga, pinaagi sa ilang pagchat-chat ug balik, subling nabuksan ang ilang mga kasing-kasing. Hangtod nga gikan sa pagchat-chat, nahitabo gayod nga dili nilang kutob sa cellphone apan nagtagbo na gyud sila balik sanglit, pareha man silang gikan sa usa ka lungsod. Dili silingan pero gikan sila og usa lang ka lungsod. Sa laktod nga pagkasulti, ang ilang kagahapon nasumpayan ug karon dili na lang kutob sa crush kay aduna nay mga panghitabo nga nabuhat na nila isip magtiayon. Ang mga buhaton sa magtiayon na buhatan nila. Sa laktod nga pagkasulti, sila nagluib sa ilang tagsa-tagsa kabana ug asawa. Og dili lang kana, ning mga higayuna, mas nilawom pa ang ilang relasyon. Sulod, sa dul-an na kapin sa tuig nila nga niinani ang ilang setup. Gumikan lagi kay ang iyang bana nga siman tagdugay kuno mo uli. Og kini pong iyang asawa ni Raymond dugay kuno ang kontrata didto sa laing nasod. Nya kining iyang mga anak gagmay pa man, so naamay daghan nga yaya. Kung upat ka buok ang anak ni Christine, upat pod ka buok ang yaya niini. Kay sima na gani ang bana ni Christine, dato na sabling daan si Christine. Yes, adunahan si Christine. O gusto niya nga klaruhon nga wala niya lumaya si Raymond. Naminaw dahil siya gahapon. Gusto niyang klaruhon nga wala niya gilumay si Raymond.
Kaya dili kuno niya kinahanglang manlumay, gawas nga gwapa siya, kwartahan ug labaw sa tanan. Hanas kuno siya, no? Ug proud siya nga miangko nako nga siya usa ka kabit. Nga wala siya gibuhat nga panglumay o unsa pa man dihang hokos-pokos para lang makagusto niya si Raymond. Matod niya, Ate Miriam, ako lang i-make sure nga kabit man ko pero wa ko nang lumay sa laki, no? Iyang kabubuton nga subling mubalik sa akong kiliran or subling manguyab nako bisan pa man sa among mga sitwasyon nga parehas ning minyo. Ug iya pong klaruhon kuno, no? Nga minyo man sila pero wala jud kuno sila maayo ng komunikasyon sa iyang bana. Sanglit na hibaw-an pud niya nga kining iyang bana aduna na daw poy laing gikuan nakauban na niya sa trabaho kay usa man ka cruise ship ang gitrabahuan aning iyang bana, no? Naana pud kuno ni kakuradidang didto, naana pud kuno ni kakuhit-kuhit ning iyang bana, maupod kuno nga samot na jud kuno nga napapas na ang iyang gugma sa iyang bana ug natakli na ngadto sa iyang kanhing classmate ug kanhing crush nga si Raymond. Kinipod kuno si Raymond matud pa wala na pud kunoy maayong relasyon ngadto sa iyang asawa sa before pa ni milarga, no? So pareho kuno silang wala nay maayong relasyon sa ilang tagsa-tagsa ka asawa. Dili ko buot muhukom pero wala ko kahibalo kung ila lang ning gisulti para pagtakpan ang ilang gibuhat, no, nga kanang pagluib sa ilang tagsa-tagsa kabana. Pero base sa iyang say nako kagabi pa jud ni mainit-init pa, no, kay na-trigger siya sa atong letter sender kagahapon nga ingon kuno nga gilumay lagi kuno ang bana sa atong letter sender kagahapon nga si Ana. Mo iya jud giklaro nga sanglit kuno kabit siya, wa siya nang lumay. Ug ning mga higayuna padayon ang ilang komunikasyon ni Raymond, padayon silang magkita. Gani kuno, adunay mga panahon nga si Raymond adto na matog sa ilang balay kay kining iyang mga anak lagi, lahi-lahi maniga kwarto niya. Dili man pud kuno ni mutupad niya kay namay mga yaya nga ambot nganong nga mahitabo man nga to si Raymond matog sa ilaha. Basig ka ng mga panahon nga nag-staycation ang iyang mga anak or dito sa mga apuhan, no? So, sa laktod nga pagkasulti, karon lang ang iyang nahimong problema or ang iyang pangayuan o tambag kanato kung unsa kunoy paagi ba nga mahimong legal na ang ilang relasyon. Kay ang tinuod kuno kining asawa ni Raymond, si Raymond kuno nagpapirma na og annulment pero dili kuno makipag-cooperate kining kanang asawa ni Raymond, no? Dili kuno makipag-annul, nag-process na kuno sa annulment pero dili jud kuno mo pirma ang asawa kaya bisan kuno og ginaingon nga aduna na pud dilain. So unsa man kuno maayong buhaton, angay pa ba kuno nga ipadayon ang ilang relasyon or iya na lang kuno nga tarungon ang iyang relasyon ngadto sa iyang bana kay ang iyang bana kuno dili man lagi pod kuno mo angkon nga naa po kuno nilain pero wala pod jud kuno ni nasayod ning iyang bana nga naa siya lain pod karon dinhi sa Pilipinas, no? Ang iyang bana sa laing nasod niya wala kuno nasayod pod ang iyang bana pero siya nasayod jud kuno siya nga naaylain ning iyang bana pero dili man jud lagi pod mutugan pero siya wala pod kuno siya mutugan nga naa pod kuno siya lain nga naman di ay kuno ang iyang banay makamao. Sumaw na atong pagahisgutan karong hapuna dinhi sa atong programa. Sa atong letter sender nga si Christine, apan sa dili pa atong hatagag pagtagad. Alam kong hindi niya ako maiintindihan, alam kong magno-nosebleed siya. Magandang hapon sa ating reseller na si Zarina D. Roldan mula sa Mindoro. Magandang hapon sa'yo. Salamat sa iyong panunood na Naapon si Agnes Liba, nagtanaw karon sa atong programa, ang akong suking Dianatics nga si Jovita Romero Gumunit mayong pagtanaw.
Naasa na nga itong reseller from Hinundayan, Maricel Labrador Fernandez Ignalig Amora, maayong hapon dam. Daghang salamat sa imong pagtutok sa atong tulumanon karong hapon na. So gipaningot ako bugbog diri ano, ay init kayo. Apan sa dili pa nato hatagan og pagtagad ang atong suglanon karon, ato sa nga halaran og awit ang atong letter sender, awit nga naguluha nga dahil mahal na mahal kita. No, ato sa nga ipatugtog ni kay nindot ni murag bagay ni niya kay murag nahigugma na jud siya. Nahigugma na jud siya ni Raymond. Okay, so ania ang atong awit. Don't hide that. Paminaw nato. Mukhang tanga, kahit na sinasaktan ako, umiyak ako dahil sa'yo, ito pa rin ako. Mas baliw sa'yo, kahit na niloloko mo lang ako. Kahit na tumingin ka sa iba, magmahal ka ng iba, magbubulag-bulagan ako. Sakit man ito, dito sa puso ko. Dahil mahal na mahal kita. Hindi ako matatakot, mahihiya. Ano man ang sabihin nila, dahil mahal kita, dahil mahal kita. Gagawin ko ang lahat, pangako mo lang di ako iiwan, dahil mahal na mahal kita. Niloko mo lang ko, kahit na tumingin ka sa iba, magmahal ka ng iba, magbubulag-bulagan ako. Masakit man ito, dito sa puso ko. Dahil mahal na mahal kita. Hindi ako matatakot, mahihiya. Ano man ang sabihin nila, dahil mahal kita, dahil mahal. Gawin ko ang lahat, pangako mo lang di ako iiwan, dahil mahal na
kita. Dahil ang lahat, pangako mo lang di ako iwan. Dahil mahal, mahal na mahal kita. Pastilan ning gugma no, dahil mahal na mahal kita. Lisod jud kayo kung mahigugma no, kay gagawin ko no ang lahat. Pangako mo lang nga di ako iiwan. Apan sa dili pa kita magpadayo na sa unahan. Mayong hapon kang Marizel, daghang salamat sa pagtan-aw dam. Ma'am Josie Belbar napa sa Dubai, mayong hapon. Mir Garcia Velmonte, mayong hapon usab, daghang salamat sa iyo nga pag-uban kanako karong hapuna. Manghinaot ko no nga padayon ng tahangtod matapos ni ato nga programa. O ang atong oras karon na 3:23 ang oras sa tud kinato sa Dea Skincare Products. So, sa mga bagong nag-tune in karon sa 93.5 Marion FM, ang atong suglanon kabahin sa atong letter sender nga aminadong usa ka kabit, usa ka kirida nga tago lang nato sa pangalang Christiana. So, ano na ni sila, relasyon, sulod ako no sa usa ka tuig kapin karon. So, ang iyang sitwasyon is komplikado, kaya ang iyang karelasyon po na si Raymond, minyo pong dako, minyo niya, si Christina, doon na po abanang ato sa usa ka siman. Unya matod niya lagi ko no, nahanap ko no'y lain to, pero siya nahibaw diyong ano na lain, pero ang iyang bana dili mo tugan. Unya si Raymond usab ang iyang asawa na apo ko no'y lain dito sa laing nasod. Unya pero ang bana ko no ni Christine wala jud mahibaw nga naapod siya lain diri sa Pilipinas, pero ijang klaro nga dili sama siya kang ana nga gilumay ang iya nga ang bana kuno no, siya kuno wala kuno siya nang lumay og proud kuno siya nga usa siya kakabit og dili siya kinahanglan kuno matud pang manglumay kay gwapa na siyang daan unya dato pa jud no. So, pa-shout out ko no, pa-shout out sa atong gwapang silingan, Annalyn Balisado Lina, mayong pagtanaw, daghang salamat sa pagtanaw, day, ikumusta kong Manaflora din ha, daghang salamat sa inyong pagtanaw, taw-taw na dyan kung wala kasaka sa ibabaw, nga naman yung ninyo na tanga, mura maglisod ng sakaon, bisag silingan ra. Noong sa may inyong ikasulti sa ato nga letter sender karono nga ni Angkong usa siya kakabit, sanglit aduna panggid siya upat ka anak no, unya ang iyang karelasyon po da minyo murag usa sa mga nagunang problema karon sa mga magtiayon kini nga cheating issue no, kini nga naailaing kuan ba bisag minyo na mangita pa man jud og lain. Kagahapon ang asawa mo nagpadala nato no, ang asawa mo ay nistugan nga anay kabit ang iyang bana. Apan karon ang usa mismo kakabit ang nang problema gumikan lagi kay nahigugma pud siya usa ka minyo unya pareho silang minyo pareho nay kabilingan nga makipag-anol na kuno niya si Raymond kining iyang uyab karon aban dili kuno makipag-coordinate ang asawa ni Raymond no. So unsa mo kuno angay nilang buhaton kay na in love naman gadyo kuno siya maayo aning iyang laki ni Raymond unya nawala naman jud kuno ang iyang gugma ngadto sa iyang bana sanglit dugay na pud kuno niyang nahibaw-an nga naa ni lain nga kauban ra pud sa iyang trabaho didto sa barko. So unsa may inyong ikasulti sa atong mga kuan karon mga adunay baliw na puso adunay mga pasilano kanang kining mga ingon-aning relasyon na lisod ta kaayo maglisod jud ta kaayo ga tambag no kay kuan ra ba ni sila kanang samtang bitaw chika siya nako gabi ino niya ako siya nga pero napaday ko ilaing revelation napakoy ilaing revelation about aning atong letter sender karon. Ang ato bagong letter sender is wala jud po kuno niya ingon po siya ayaw ko na siya hukmi bisag nahigugma siya bisag minyo siya nga nahigugma siya lain ayaw ko na siya hukmi kay wala kuno niya tuyo unya kanang sakit po kuno di ay ni kaayo para niya hibaw mo ngano sakit ni para niya kay siya ni dako nga way amahan kay ang iyang amahan ni uban og lain mao nga iya jud kunong gisumpa sa iyang kaugalingon nga dili jud kuno niya buhaton ang gibuhat sa iyang amahan nga
mangitag kabit or mangitag lain babae, pero mao nga sakit kaayo kuno niya alang nga sa atong letter sender nga si Christine nga wala niya damha nga kung unsa ang iyang butang nga gisumpa nga dili niya buhaton iyang nabuhat karon nga siya mismo karon usa nakakabit og napajoy kabilinggan ang iya pong kabit maong sakit kaayo ni niya no. Wala ayaw jud kuno siya hukmi kay wala ni niya gituyo nga samtang kuno musumbong siya kay patay naman ang iyang inahan karon, samtang kuno musumbong siya ngadto sa lubnganan sa iyang inahan, maghilak jud kuno siya kay wala niya damha nga mapariho ka siya sa iyang amahan no, nga posible nga makaguba og pamilya or posibleng maguba ang iyang pamilya tungod lagi aning isyuha nga nahigugma siya lain sanglit minyo na siya. Matod ni Ma'am Belbar Napa Josie, ang tanong si babaeng inahan, annual na ba ito sa mister niya? Dili pa ma'am, dili pa pud anol no. In fact, na siya upat ka anak niya, wala kahibaw ang iyang bana nga napod siya kabuang aghimo nga naa siya kabit no. Do dili kuno ni anak kanindot ang ilang relasyon sa iyang bana karon kay tagsara sila mag video call, tagsara kay sige kulong ingon ang bana nga wala internet connection, pero wala pa siya na anol. Pareho silang wala na anol. Ang lalaki ko no, matod pa, gusto nang makipag-anol sa asawa, pero siya mismo is dili pa pud anol, no? Wala pa'y annulment ka na hitabo. So sa laklod nga pagkasulti, pareho pa silang minyo gajod sa laki, sa iyang uyab. No mo na nga, naglibog siya kay nawad-ana ko na siya gugma sa iyang mister o mga gugma ang iyang gugma ngadto nagajud sa iyang kabit karon nga si Raymond or sa iyang laki. Ang problema lagi kaminyo ko ni si Raymond ayun si Ma'am Belbar Napa. Ayayay, pag-ibig na makasalanan, ha, paano ba ang umibig? Mauna ma'am, ayaw na lag-inter kay lisod kayong mahigugma. Lisod man dyan, no? Pero dili man perning lisod kung mahigugma lamang kag sa saktong taog, sa saktong panahon, no? Pero amot lagi, oy, dili, ayaw lagi kuno siya hukmi, kay wala jud niya tuyo a promise, no? Kay ang iyang tatay, gibiyaan sila, gagmay pa sila, gibiyaan sila nga magnanay, unya ni uban ni sa laing baji. Mao nga, sakit niya, kay mura kunog nagbudhi siya sa iyang kawalingong inahan, kay ni promise kuno siya sa una nga, dili gud kuno siya mubuhat sa binungatan sa iyang tatay nga, kung siya kuno magkapamilya, iya jong tarungon, pero karon do tarong pang ilang pamilya kung tanawon sa mga tao, pero technically sa iyang kaugalingon wala na, iyan ang giyurakan ang iyang kaminyuon, gumikan lagi kay nahigugma na siya lain nga iyang bana narapog kunoy lain amo tinuod ba. So mao na yang istorya, no? Mao na yang gi-chat gabi mao na yang gi-chat na ako gabi kay nagmonitor kuno siya sa iyang sa akong program gahapon, no? Mas nangingibabaw ang isip ko kaysa sa puso. So unsa man ang isip nimo ma'am? Okay, so mas nangibabaw ang imong nga isip mo nga dili jud ka mosulod og relasyon. Kahibaw na ko ma'am, kahibaw na jud ko. No? So unsa man inyong ikatambag ani atong basahon ng atong mga chatters? Comment lang mo sa inyong ubang mga tambag. Ug unsa inyo nga masulti ka bahin ani? Mato dire niya Lina. Ingon siya ate Miriam, uso naman na karon basta tuwa sa laing nasod, matik na naadjuday kabit. Halaka diha. Basta kuno naas laing nasod, matik na kabit tinuod ba ni? I remember nga naay nagsuwat nako before nga kung niingon siya nga kung adto kuno sa laing nasod bisag minyo sa Pilipinas pag abot ngadto tungod kuno lagi sa kamingaw kalaay nga gibati automatic jud kuno dili man tanan pero kasagaran jud kuno kadaghanan majority mangita jud kuno laing ko kalikalidang didto mangita jud kuno laing ngadtong ikatambid-tambid matagabi mao jud kuno nay culture mao jud kuno nay kamatuoran sa mga OFW dili man tanan. Naay nagsuot na ko ana before, dili ko ka-remember, pero naudyo ko na kamatuoran nga basag nakakaglaing nasod, matik na. Bisan pag minyo ka dito sa Pilipinas, pag abot ni mga dos laing nasod, pwedeng manguyab, no? Pwedeng makig-live-in dito lain po, muna'y sakit kayo, no nga. Can you imagine nga, kita biya, no? Kiring ato mga OFW, nang niadto sila, nilangyaw sila, gianto sila ang kamingaw sa pamilya para mahatagan og maayong ugma ang ilang pamilya. Pero sa unsang pagkaunsaa nga, ang maayong ugma nga gipangandoy nila sa ilang pamilya, usahay sila rapod ang muguba, no? Sila rapod, gumikan lagi kay ma-inlove naglain,
mabiyaan ang pamilya, makabuo silang sariling pamilya ngadto sa laing nasod, di ba sakit kayo? Sakit jud kayo ni. Ingon si Ma'am Belbar Napa Jose, pag puso ang pinairal, hindi na alam kung anong tama at mali, tinuod. Mas mabuti ilapit niyang puso niya sa Diyos dahil kung ikaw namumuhay na guide sa pulong sa mga Panginoon, hindi maliligaw ng landas, no? At po lang, pero medyong balik-balikon diri nga, ang langit nung amahan, ang Ginoo ra gayud lagi pod, permi nga to nga, sampiton para dili masalaag ang atong dalan. Pero, abi ninyo, ninahitabo mo guding inaani, labaw na sa mga long distance relationship, no? Kay, pareha ni Raymond, no? Nagkatagbo sila balik ha sa usa ka reunion, no? Niya, ang ako dyan nga, matod nila Jeb Cubio, ingan siya dauroy, sa uso ba di ay, sa tong ikagingon, basahon na to sa usa ka cellphone, ay comment diri si Najib, kinijus Najib, atong basahon, no, ingon si Najib diri, atong basahon, ang message ni Najib dyan, dauroy, Saba di ay ug matuman si Diya sa sugo ni Jesus nga higugmaa ang imong isigataw. Kay higugma ay paghigugma ay kamo. Unja sa di ay na. Bitaw. Ingon man kuno lagi kuno ang atong langit ng amahan nga higugmaon ko natong isigataw. Sa bagod nila ko nang mahigugma. Jukay klaro na Jeb, no? Pastila, no? Ayaw mo gaminaw nila Jeb, no? Kaya kanang makasuhan jud mo adultery, di ba? Bitaw ay kanang lisod man jud kaadyo bitaw kanang ang malayo ka sa pamilya niya naka sa kana kuno mga OFW mao lagi nga dili pwedeng mag OFW ko ako nga kuan ka kung dili ka lig-unog balatian kay ang kamingaw, ang kalaay, ang tanang mga dili maayo nga pagbati imong mabati kung usa ka OFW labaw na nga wala kay silingan dito, wala kay pamilya nga maduulan na. Di pa ningot jud kog bugbog, wala kay pamilya nga maduulan unya arang lisura. Kabantay mo no awag akong chicks, bisag singot na kayo ko. Nagihapon ko ana ni ha ang gel tent ni sa Dea Skincare. Ninana ang atong mga produkto sa Dea no dili jud maski singot-singutan ka maski imo ning kuan og tubig dili na jud ni matangtang inaani ni siya. Long lasting, waterproof no. So barato kayo ni so PM mo sa mga gusto nga mopalit sa mga nagtanaw karon wala pa naka-follow pod, follow ang Dea Guapa, follow ang Najib Cubio, ug follow ang Marion FM no kaya mo na yung mga Facebook page yung maghatag ninyo kalingawan og daghang papremyo, di ba? So mao to siya. No, lisod kayo kung OFW ka, mao na nga kung dili ka lig-on matintal jud ka sa lain. Mato diri ni Ramil. Actually, Ate Miriam, OFW pod ko, di agani ko karong laing nasod nagtan-aw sa imong programa. Pero tinuod jud na, nakauyab ko dire. Bantay ha, nakauyab daw si Ramil dito, so tinuod jud lagi no. Pero dili tanan ha, dili po nato itanan. Naalang jud mga kanang kadaghanan no. Daghan man jud sila pod. Gamay ra tong wala jud na piog, pero daghan jud ang natintal. Kung sinajib ko no, kay di man ko nasakay, sala baday ko no nga mahigugma ka sa imong isig kaingon nga maumang ko na disugo sa tong langit ng amahan. Ingon si Najib, magabit man gani, bisag na aras pika sityo nagtrabaho, kana pas tuas laing dapit. Hoy, tinuod, naku, nahibaw ang storya no. Ang ijang bana, put-put driver. Imagine ha, put-put driver ang iyang bana. Human, iniglakaw sa iyang bana, inigmamasahiro na sa pagkaput, sa una pa man put-put, rakal na ni ron, inigtrabaho na, magbiyahe na iyang bana mamasahiro, ag ijang asawang lamion, manawag na sa silingan, lain ay mutira, ang silingan nila, imagine na, tinuod no, grabe jud kayo no, kung kuan jud ka, kung balulugon jud kang pagkatao no, dili bitaw bisag asa jud sa mo talaga ning lagyo. Ingon si Mama Belbar Napa Jose, OFW ako, asa man ang mga lalaki diri banda nanago mao na diha ang kay kuan man taas mo kay standard no. Ang laki mo dool nimo dead mo to the max man mao ka no. Murag ikaw ang kinahanglang lumayon ma'am para
para malukmay ang imong kasing-kasing ngadto sa binuhat nga dugay ng nahigugma nimo, no? Pastilan. Pero kini ra ba si ma'am, no? Kaya kuan ni siya, guwapa, sexy, buutan, adunahan. Unsa pa ba? Murag tanan na niya, moong wala jud siya nagkinahanglag laki, no? Kay maka-provide jud siya sa iyang kaugalingon, no? Pero ang laki biya, no, dili ra biya ang papel biya sa lalaki, dili ra biya po nang muanang nay makapaprovide nato, di ba? Ang makaprovide financially, ang papel sa lalaki dili lang financial ang kinahanglan ni provide. Kinahanglan ni provide pod ang emotional, no? Ang emotional nato kay importante biya ni. Lagmit akong paminaw aning atong letter sender nga si Christine kay wala siya ay kanaw, di man sila maayog contact sa iyang bana, wala sila maayong komunikasyon. Unya, kiring iyang schoolmate, kiring iyang schoolmate mo, iyang perming ka-chat, di, mahulog jud ang iyang loob. No? So, muna akong ibalik-balik pa sa una pa sa akong programa diri, kung minyo na gari mo, kung minyo na mo, kung nanamoy kabilingga, nanamoy uyab, nanamoy karelasyon, ayaw na magpatol og lain. Ayaw, kumbaga, magsugod sa una, magsugod ang tanan sa text-text tanan sa una, karon magsugod ang tanan sa chat-chat. Oy, di ba? Ang kuna ninyo, no? Nay mo chat ninyo nga bla bla bla, igo na nang mutubag kag kausa, ayaw nagpatuli ug unsa pa ng mga pasikot-sikot dihang istorya kay asa mag-ending ana, mabuo ang inyong komunikasyon unya nadugayan ana gikan sa chat-chat magtagbo na. No? Nakoy amiga gani pod, no? Mulayo sa tang Kristi gamay. O dol po ning Kristin kay pareha ra gyapon ning topic. Nakoy amiga sa una nga. Kanang kuan kanang nako ni na siya amiga. Unya, ang iyang amiga magchat-chat sa iyang bana, di ba? Iya kay nakita po niyang bana nga, ni-reply po na unsa may imong sudan din ha, ang ako diri kay inununan ana ba? So ang iyang gibuhat iya yung gi-stop. Iya malakitaan, iya da yung ganyan ng yang bana. Unsa may sunod ane? Kanang muana kali diri kay wala diri si Pulana. Muana wala diri akong asawa. So at that moment nga nagsugod pa lang, wala pa toy ingon na unsa mang relasyon na nabuo no, nagsugod pa lang. Unsa di mong sudan ang amo ko diri kay kuan inununan. So ato nga moment nga nakita na tong akong amiga, iya na yung gi-stop. Ang iyang bana, iya na daw gi. Ikaw ha unsa may sunod ane? Moingon ka nga ali diri kay wala si kuan, wala nga akong asawa. So ana ba sa sinugdanan pa lang kung kitang mga asawa makafeel babay ba yata. Kahibaw ta kung ang chat sa tong bana na ay motibo or wala. No makahibaw ga jud tang babae do. Kaya to pud na binuhatan sa una joke. Di ba kay makahibaw ka sa simpleng ng mustara or sa simpleng na ituyo or sa ni chat siya kay na ay motibo, no? Ug dapat pud ganang mga laki no kung ang babae man gani naguna-una dapat dili ka jud mo patol, dili na mo asa, no? Ang ako tahay for example, ako mo sa kadaghan mo kog chat nga mga laki. Taga kong chatan mga laki before. Dili kong nanguwag ko unsa ha. Mo chat ko like sa akong editor sa kanang Bisaya magazine, laki baya to si sir niya. Mo chat ko pangumusta. Musta ko niya unsay akong unsay mga issue nga pwede na kong i-send, unsay mga story ana. Pero dili sa ingong unsa. Kay namo ko tuyo niya, legit ang akong tuyo. Dili ingon na kanang ni chat ko niya kay nakoy motibo or unsa, no? So mahibaw-an po na sa imong bana or sa imong asawa kung ang inyong conversation is kanang purely kanang professional o niya kanang wala kay motibong lain ba kanang naradyo kay kuan. So mahibaw ma-feel mo gud mo sa sinugdanan pa lang kung ang asa pa dong kung inyong panag-chat-chat, no? So, ayaw na lang mo jud tubay kung inana. So, balik ni Christine, karon ang iyang problema lagi ko, no? Kaya dili makipag-ano lang babae. Naglibog po kung anong problema siya, dili makipag-ano lang babae, nga siya mismo pa man na-anol. Unya, wala pa man gani nahibaw ang iyang bana, nga naapod siya lain, no? So, ang iya dapat problemahon, una siguro, kung mahibawan sa iyang bana, kay basig, sure, naani siya allotment. Una, maputlang yun siya allotment. Or kung dili man gani kay na may mga bata, para na lang sa mga bata, no? Unya, mauna na niyang problemahon. Ikaduha, nakasabaya siya sa Ginoo, nangabit siya, nangabit ang katong iyang laki, di ba? Unyang iyang giingon kay naapog kunoy, ngano dili jud ko kasabot. Nganong man jud nga kung kuan gani.
Muana man jud nga napuy-lain or nilad asawa ang nilad batasan ng asawa or bana kay karon sila pareho silang niingon nga ila ko ng mga partner is naapoy lain, no? Basta tatang mga mensahe gikan ni Aika, ingon si Aika, Ate Miriam, dili naman na bag-o ng ingon anang mga sugilano na kabit-kabit kay ang atong panahon karon puno sa tentasyon. Maulagi, dili bag-o nga sugilano apan padayong naghatag og problema sa atong mga kanang isig kaingon, sa atong mga kaubanan, no? Sa atong mga isig katao, no? Na kini lagi dili murag dili jud mahuman ning aning kung tanaw mo karon og Facebook, YouTube, mga content halos kasagaran kining mga kabit-kabit issue gahapon ang atong kuan ang asawang na problema siyang banang naikabit karon ang kabit na mismo ni dili siya mao ang kabit pero niangkon siya nga kabit siya, no? Niangkon siya nga bisag na siya upat ka anak na siya uyab nga minyo pod, no? So unsa may atong matambag ani nga mura magpareho nga lisod ang ilang sitwasyon, pareho silang minyo, pareho jud siguro kung ako'y pasultiyo, no? Ila na lang sang tarungon i-prioritize ang ilang mga anak kay I'm sure ka ng laki na po na anak. Ang atong oras day karon 3:43 ang oras sa tungkol naton sa Dea Skincare Products. Karon nga uwan-uwana gamit mo Dea antibacterial lotion, especially ang inyong mga anak. Kay ang Dea antibacterial lotion dili mo duulon og lamok. Og kini pong atong Dea whitening lotion do ang claim ani is kanang pampaputi pero sa mga nagamit na miingon sila nga sa mga nagamit na nga dili pod sila paakon og lamok. Oy nakoy amiga nagtan-aw karon si Yen maayong pagtan-aw Yen, daghang salamat. Kumusta man ang atong mga lami ang mga goodies diha, atong lami ang cake. Basig na nahabilin Yen ni PM ko kay mulabay ko diha unya kay modto ko sa kong reseller sa Campina, basin bayag na kay nahabilin diha palihog intaw maluoy ka. Kanang i-PM ko, binli ko kay ang akong mga anak, kakauno na Diyos imong mga hinimo. Wala may party. So party ra ba sila makakaon sa imong mga hinimo, no? Kanang magpalit ni, o niya kay may party karon. Walay okasyon. So basig na kay sobra diha Yen, pakanain taon ko Yen. Salamat ba ano? Kini si Yen ato puning suking Deanatics, no? Bago na kong naghatod niya og daghan kayong mga produkto sa Dea. Hala, gakoy bake puto ati. Hoy mo ana kog manaol kay moadto pug ko di ko ani Charlene. Pila man na tagpila, pila ka buok. Sige, i-reserve ko palihog be. I-reserve ko palihog Yen mo ana. Muhapit ko inig humana ko gakuha sa mga bata be. Mga alas 5 kapin Yen, wala ko. Palihog ko Yen ha. Akong hapiton. Ingon si Mama, Bilbar na pa juicy. Ito payo ko sa sender. Asikasuhin nyo ang annulment pare-pareho. Sender, ikaw mismo mag-file ng annulment sa mister mo. Nasa 300k lang yan. Jesus Maria Jose, lang yan ang 300k. Kahit yung mister no seaman, pwede walang appearance sa hearing yan. Madali na magpa-annul. 2 years, pinakamatagal niyan bago ma-release or grant ang annulment. O, atong malikon ha, paminaw, sender, paminaw. Ingon si Ma'am Juicy. Ito payo ko sa sender. Asikasuhin nyo ang annulment para pare-pareho. Sender, ikaw mismo mag-file ng annulment sa mister mo. Nasa 300k lang yan. Kahit yung mister mo seaman, pwede walang appearance sa hearing yan. Madali na magpa-annul. 2 years, pinakamatagal yan bago ma-release or grant ang annulment. Nagtanaw usab karon si Singing Star. Hello Ate Lilet, may daghang salamat sa imong pagtanaw. Ingon si Ate Yen, nag-bake pa mi tiipon pa nako ang sobra sa orders. Mao paghapon ang presyo bisag mga kuan kabuka nga ako, bisag mga 15 or napo, ana. Pwede na. Akong mga anak ulit kayo ana. Di ba kato lang i-order pag Christmas card party sa Dea? O ganahan sila adto Yen, palihog ko Yen ha. PM ko before 5 o'clock kay wala ko signal on niya og mo gawas na ko sa amo. So kanang Christine ingon ni Mama Bilbar na pa Josie kay magpa-annul ko no mo pare-pareho. Pero naman sila yung mga anak. Luoy, upat kabuok ko no ang anak ni Christine. Di ko sure ko wala man niya na mention kung pila kabuok ang anak ni Raymond. Pero di ba loy kayo upat ka anak. So kay kung ma-broken hinoon
Amo to kay lisod naman jud, lahi naman god, lahi matagusan nato. Lisod naman jud pod ipugos pa ang sa relasyon nga dili na jud maayo no. Kay pero biya no na uban nga mga long distance relationship ni uli biya kay okay baya sila. Nakoy daghang na witness sana mga friends nako no nga do nasa mga lain-lain partner pero murag plastika na lang ba para sa mga anak pero dili pud maayo no kung ako dili jud ko ka ako og Moshi Luzon, Matsuma, yung pagtanaw, daghang salamat. Hoy, basta ganahan mo magpariban, nindot kayo mo riban si Moshi, promise. Oh? Tanawa nga akong riban, hangkod karon nindot gihapon, bahala gway panudlay, basta nindot, no? Guwaps, no? Magpariban na mo ni Moshi, murag napa ni bakanteng schedule si Moshi sa iyang riban karong buwan sa March. Pagkuha na mo kay permi ni siyang puno. Oh, permi ni siyang puno, Jod. Karon kung gusto mong magpariban, pagpa-schedule na mong daan, kaya i-PM ko, basig na pa siya bakante. Ingon si Moshi, laisyo kayo nga, Dea Lipton. Tinuod na, laisyo kayo ang Dea Lipton. Kaya tanawa, guwaps o, kanang ipaningot-singot na ko dili sa kenan, akong ibutang sa chicks, buhi gihapon siya. Ingon si Ma'am Bilbar, siya kung makasarili na kaligayahan, kalimutan ng mga anak. Kung makasarili ko no nga kaligayahan, kalimutan ng mga anak. Hoy, bitaw no, kanang salamat pud kayo mo isa, salamat jud kaayo. Oh, nanapoy kuan dire si Poncio Pilato. Najib Cubio atong basahon ang message ni Najib Cubio ingon si Najib Cubio. Nagsugo si Moses ngadto sa Israel. Panglakaw kamo og pangdaghan kamo, musanay kamo samo sa kadaghan sa baso baybayon. Unya musanay ato di magpusanay sa lain. Wa jud kay klaro Najib no. Pagsanay ko mo kay mo na isugo ni Moses pero dili siguro magpasanay nga dos lain nga to sa imong napiling kapika sa kinabuhi, di ba? Ingon si Moshi, correct, makagwapa ang Dia jud, ang serum pod makashiny jud sa face. Sinuod jud ang gaps, no? Nindot kayo ang atong mga produkto. Nindot jud mo ang dapat mamalit na silag mga Dea skincare products. Grabe na kayo gong singot diri. May hangin karon. Duhing uwan pero wala joy hangin no init kaadyo ko diri mo ko gituuban Ginoo. Hoye nagtanaw pa kayo yen ha ako hapiton yen i-PM ko yen i-PM ko kay ganahan nakadyo mo kaon si Dado sa imong mga goodies din ha no sumaw lagi na so unsa man ka Christine makasarili ba ka kung makasarili ka Christine kay gusto naman kang ano si Raymond hala pagpaanol no. Pero kung naghuna-huna ka, alang sa... ayun si Ma'am Bilbar napay siya. Idol ko yan si Sir Najib Cubio, ha. Oy, idol, gadyo niya si Najib kay limang ka, sundo ng sugo ni Moses, no? Magpakasanay ko, no? Sama sa bus, sa baybayon. Liman ka na kadaghan ng bus, sa baybayon. Dili, badya na mo mayhap. Unja, sa ato pa, daghan ka adyo kang mamahimong laki or baji kay aron mo sanay jud maayo ang imong lahi pastilan pragaba naman bitaw Christine no sige dinaanin na lang Christine kay 10 minutos na lang sa dili pa mag alas 4 ra ba nya napagaw na jud ko dire no kay murag ang una-una ko magpalit ko tong setup mo nanay microphone pero ay na lang oy kusog naman po ko daag tingog pwede na siguro manumano kay kung ako sa kadalanan ako sakyanan basig lisod tong gamiton kinahanglan mo tong kuryente may maning ako na lang tingog walay gamit nga kahimanan para bisag asa pwedeng mulingkod pwedeng mag live sa Marion FM no bitaw oy kung ang inyong mga dagway ba magsinaw-sinaw gamit mo loose powder sa Dea nindot pod siya i-absorb niya ang inyong mga singot-singot sa dagway unya kung gusto mong muputi mumamogs nga gusto mo nindot kay resulta nga di na mo daghang mga ipangbutang gamit mo Dea Glota na Yasinimide Babad Soap mo na pinakabagong produkto sa Dea karon nindot kayo walas ti kayo ako wala na koy lain gigamit pa wa koy rejug karong panahon na no ang akong gigamit sino kay kung dagway way labot sa singot ang akong gigamit ang Dea Babad Soap Pragajud wala bisag tulo pa kaadlaw pero makita ng resulta nindot kaayo bitaw nindot kaayo ang mga produkto sa Dea mo na hinungdan nganong ni kuan jud ang Dea no po hapit na ba mo usa ka tuig ang Dea kay imagine mo na walo na kabuan na pay laing upat ka buwan walo siyam na po si Lucy napay laing upat ka buwan 4 months to go 1 year na si Dea di ba hoy mao lagi to Christine aminaw
kung wala pa kahibaw ang imong bana, unya gusto kang makipag-ano, hala pahibaw kung ninana ka kaisog nga muatubang no kaysa naman magsigmog tago-tago, magpakasa mo, di ba? Unya illegal na laman ang imong pagpakasa, no? Pagkigbuwag na lang, pakipag-anol na lang kung gusto ka nga hingpit nga malipay, no? Pero siguraduha nga wala ka giatik anang Raymond. Tinuod ba ka na nga dili maayo ang ilang relasyon sa iyang asawa or giatik ra pud na para musakay ka, no? Kay ag mga laki ra ba karon baka kon kaadyo. Kung dili man tanan pero kasagaran, no? Kung wala dihang asawa, mangita manguyab dayog lain unya mo ana dayon nga buwag na mi sa asawa or wala na mi maayong relasyon sa asawa para ikaw musugot, di ba? Ana ng mga laki oy mga ngati kaayo, no? Mo ana na sila nga kung ano man gud ni wala naman nag-ipon naman ni Mrs. para sa mga anak. Dinana ng mga laki kasagaran, mao nga kung babae magpadaka, nga masyak na lang ka, pareha itong mga nanglabay nga sulat diri, masyak na lang ka, makakita ka silang Facebook, sweet na kaayo sila sa asawa, no? Dinana mo nga, usa ka mo desisyon, siguraduha sa dinha nga, kanas Raymond, nahigugma jud nimo. Unsa na si Raymond, ay dako nagkita, or basig nag-apas ras imong allotment. Kay cruise ship agi trabahuan sa imong bana Kristen ang kuna nga dako kay kag allotment ugawas pa kay baw kung dato kadaan kwartahan ka wa ka nasri mo nag-apas sa imong kadato, di ba? Kaya mang nimong mapaanol, yes, kaya nimo kahibaw jud ko kay daghan kag kwarta. Bisan pag wala kay banang siman kahibaw kung daghan kag kwarta. Pero kung na asas makadaghang higayon. Tinuod ba jud ka nang wala na nay maayong relasyon si Raymond sa iyang asawa? Tinuod ba jud ka nang nahigugma nimo? Basig ipasakay-sakay ra ka ana para makapahimo sa imong kadato, no? Ganahan unta kung musulti ni mo ana since ako kang gila nga amiga, no nga masinjog nagpahimusras imong kadato, nagpahimusras imong kwarta og sa imong lawas. Unyang tinuod ang iyang kasing-kasing to pa Diyos diyang asawa, di ba? Mangingilad, no? Ayaw patunto. Basig na by chance nga tarungon nimo ang imong pamilya. Imagine ha, dili lang usa ang imong anak, upat ka buok, 4. More than 1, daghan, di ba? Lisod kayo nga muhukom naman ka. Basig kauwag ra pud ang imong gibati, dili jud nagugma. Usahay biya ang last, ma-confuse na ko sa gugma, di ba? Kay namay mga pagbati nga kanang kasamtangan ra tungod kay nadala lang ka sa kanang kainit sa lawas, no? Tinuod ba jud ka nang gugma ng imong gibati para kang Raymond o basig nahigugma ka kay lami pud ang mudala. Basig maura na imong gibasihan sa gugma. Ingnon ta ka, dili na tinuod na gugma. Ang tinuod na gugma gihapon ang gugma nga kana jong namoy respeto sa usag-usa, nabuo ang inyong relasyon sa inyong panagigugma ay jud dili sa uwag, no? Kana nga unya graba pa sa tanan. Higugma ang imong upat ka anak. Magunsa man kung mahibaw nga naa kay laing laki. Nga mao ding magsikig kag kawala sa inyo kay na kay laing katagbo-tagbong laki. Imong paminaw, tahuron pa ka sa imong mga anak. Di ba na-experience na nimo sa imong tatay? No nga nay uban og laing baji, gibiyaan mo. Nagtubo mo nga way amahan, diya karon. Kahibaw ka sa unsay feelings sa kasakit, di ba? Kahibaw kung wala nimo tuyua, pero ikaw na nanumpa sa una nga dili jud nimo buhaton ang gibuhat sa imong amahan, di ba? So pakigisugi ang imong pagbati, ayaw padala sa imong pagbati. Kung mingon ka nga ang imong bana nailain dito, pero wala man siya nakigbuwag nimo, di ba? Wala ni angkon, wala siya something. Padayon niya ang iyang maayong relasyon, ang iyang allotment nimo bisag mingon siya nga way firming signal, di ba? Pero wala man na siya. Buti pa sabot sa wa pa ganin na ni angkon ng laki, wala pa ganin na declare nga buwag. Gusto pa ka nang makauban hangtod sa hangtod. Bahalag, nanay laing giduwa-duwaan dito, pero ikaw paghapoy gipili anak kay wa pa man nakigbuwag nimo. Pero kung ikaw, narani mo, buta naman ka. Ibitaw, oy Christine, ang imong anak na kamanghuran, 5 anyos pa. Una-una, ha? Ang imong kamagwangan, 15 anyos, buta na, makasumpa na naginahan. Mudumot na naginahan. Unya, labaw na nga, makakita sila nga, ug na ang ilang amahan, maayo kayo mong relasyon, unya, mukalit kag mudeclare nga, makigbuwag ka. Una-una ang bation sa imong mga anak sa higayon nga mahibaw nila nga nakailain. Unya una-una apod ang bation sa mga anak ni Raymond kung naman ganin na anak kung maguba ang iyang pamilya tungod nimo. Sa inyong paminaw
magmalinaon ba mong mag-uban nga pareho mo na yung mga anak na ipamilyang gipang pasakitan, di ba? Dili jud mo magmalipayon, dili jud mo magmalinaon kay labaw na og kanang magkaaway-away na unja mo sa relasyon kay imposible nga dili mo wala mo mga pag-away-away, mugawas na ng mga baba, mugawas na ng mga pagmahay nga maadyo pa unta, wala na og ibidya nang hangbana, wala na unta ibidya nagong asawa ning ana na oy kung ang usa ka relasyon nagsugod sa dili maayo kasagaran matapos ng dili maayo. Unya kaya na nimo dapat futuristic ka, dili ag imong kaugalingon lamang kalipay imong gitan-aw, ang imo lamang kahidlaw sa imong lawas nung panginahanglan ag imong gitan-aw karon kahibaw ko ana oy. Kahibaw ko, wala ta kagi-judge pero kahibaw ko nga kanang sweet man mo sa imong bana, di ba? Sweet baya mo. Unya mukalit ka karon nga kanang kabuwago na di ay ka, di ba? Una asa sa makadaghang gitawag na kong Deya, 358 na ko no. Una asa sa makadaghang higayon. Asa sa makadaghang higayon no kung basig pwede pa ninyong i-reconcile ang iyong relasyon sa imong bana. Mayong ka wala na kay gugma, basig wala na kay gugma kay lain na ni kuan nimo permi. Basin og mahibalik nimo matilawan nimo ang katang-i sa lawas sa imong bana. Mubalik ang imong gugma or makalimot ka nga kanang naa kay lain, di ba? So try. Ani na lang Christine. Inig-uli sa imong bana, suwayi ang imong pagbati kung tinuod ba jud nga wala na kay gibati or basin karon na nga wala mo nagkauban. Unya, suta ang imong pagbati usa ka mo declare nga makipag-anol ka unya susiha sa nagtarong ng relasyon ni Raymond kung tinuod ba jud na unsay status anas asawa. Basig ikaw ra puy gitunto ana, di ba? So ayaw sa desisyon hag-anol-anol, no? So, ikuha sa imong mga pagbati. Suhituha sa siya niya nagtanaw karon katapos ang bahin nata sa atong mga hagawhaw. So ituha dihang imong pagbati, adyo sa dihang hukom ug buwag, pagistorya sa tarong sa imong bana. Unya, kuha na sa ang imong feelings kung naa mismo ang imong bana. Nya kana sa Raymond, isettle sana kung tinuod ba jud nang wala na maayong relasyon sa asawa or basig kwarta ra nimo igapas. No, kay kahibawgod siyang kwartahan kayo ka. Kahibawgod siyang dato kayo ka, no? Kahibawgod ka nga halos tanang yutak sa ilang lugar inyo. Unya, nagdahom ka. Basig makipag-anol kay gusto nga ang mga pangan sa iyang inyong mga yuta, basig gusto niya nga i-transfer sa iya ha. Wala ka ha. Dili ka ha. Wala pa ko kakita aning laki ha, pero dili kayo ko maayog vibes po aning laki ha, promise, no? Murag nag-apason ni simong kadato. Mga una-hunaa sa dihas makadaghan. Usa declare dihag annulment unya ang imong mga anak. Una-hunaa nga nagtubo bayan na sila nga naamoy maayong relasyon sa imong bana, no? So, ayaw sa huna-huna ang imong kaugalingong kalipay din ha. No, nya, pag-ampo sa Ginoo, oy. No, ayaw, wa naman kay simba-simba. Dili ko muhukom, no? Kay kining pagsimba ra ba? Musimba tag sa dili. Wala ra ba na mo matter? Kay personal nga relasyon biya ning kuan. Wala na sa simba or dili, no? Pag-ampo sa Ginoo, Christine. Bahalag di ka musudo simbahan. Pag-ampo sa Ginoo nga lamdagan ka sa mga ayong mga butang, no? Kaya ang Ginoo ra lagi makatabang nato sa itong mga pagbati. Basin biya uga, natintal na jud ka. Basin na pa jud chance maayo ang inyong relasyon. Ana na lang hatimbang-timbangas makadaghan. Iampo sa Ginoo nya kana sa Raymond. Suway ko no nga dili ka muhatag og kwarta. Mahigugma pa kanan nimo? No, kahibaw ra ba kung imo ning gisustintuhan? Kahibaw ko nga muhatag pug ka didto. Isag na ni trabaho ning laki, ala, judgmental ko, pero tinood, manggod ka, amiga man pa. Ala, vulgara na ni, bitaw, oy, una-una asas makadaghan, pag-ampo sa Ginoo. Hoy, hintawag na si Dia, alas 4 na, wala na ko'y igong oras, magumang pagbalik, og mga adlaw, mami, ingon si Dia. Sige hapon, kini inyong ubus na lagad sa kahanginan ng inyong atsing yoya, manamilit og muingon, walay problemang dili kayang silbaron ko, ang pulong sa Ginoo, atong sabto, daghang salamat, og mayong hapon, Ana ato makaron sa kangiob sa panlantaw sa kinabuhi? Gibati mo ba ang kasakit sa imong galamhan nga daw giduslak sa usa ka mahait nga punyal nakapabanaw kapabagihapon sa imong mga luha gumikan sa usa ka binuhat nga maluibon? To guilty nga amo kamong duyugan og hapo-hapon